Magandang umaga po sa ating lahat. At ating bubuksan ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 39, verse 20 hanggang 23. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. At siya'y natira roon sa bilangguan. Datapon ang Panginoon ay sumakay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay, sapagkat ang Panginoon ay sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon. Amen! Ang pag-aaral natin ngayong umaga ay pinamagatang Lessons from the Prison House. Lessons from the Prison House. Nakita natin, ang buhay ni Jose ay puno-puno ng leksyon, lessons ng buhay. At sa dami ng mga karanasan ng kanyang buhay, mula nang siya ay isilang, ay may kanya-kanyang katuruan na ating napag-aralan. At dito sa isang bahagi ng kanyang buhay, ay ating namang tuklasin ang kaparaanan ng Diyos na kumilos at gumawa kung paano siya gamitin ng Panginoon na maaaring makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Nakita natin kung ano ang naging karanasan ni Jose mula nung siya ay naitapon sa balon hanggang sa inibenta, naibenta, at noong panahon na naano na siya sa lugar ni Faraon, ay nagkaroon ng pagkakataon ng ang asawa ni Faraon para siya ay mapagbintangan. At sa kahuling-hulihan, nakulong itong si Jose sa kasalanang hindi naman niya nagawa. So sabi nga dito, the life of Joseph is one of the most remarkable stories, mixture of sadness and glory, pain and success. Pero lahat ng mga bagay na yun, no? Ano mga trials, troubles of life na ating mga naranasan ay hindi makukumpara doon sa naging karanasan ni Jose. Kaya nga, sabi dito, pwede natin itong kumpara ang ating mga karanasan sa buhay, mapapait na mga karanasan sa buhay into a prison house. Na bagamat tayong malaya, ating palang mga puso, ang ating palang mga kaisipan nakakulong. At makita natin, sabi nga dito, Joseph did everything right. Lahat ng kanyang mga ginawa sa buhay, mula nang siya'y maliit pa lang, laging tama, no? Laging tama sa harapan ng Panginoon. But everything wrong happened to him. Pero sa kabila ng kanyang pagtatapat sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, bakit ang nangyari sa kanyang buhay, kabaliktaran, dun sa kanyang pagkilos at pagsunod sa Diyos? It is because God has a plan for him. May magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Sa buhay man din natin mga mananampalataya, hindi tayo dapat magtaka kung bakit minsan ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno at sunod-sunod ng mga trials and tribulations in our lives. It is because God has a best plan for our lives. At ito ang dapat nating makita sa buhay natin. Tingnan natin
that we know nothing about. Hindi natin alam, no? Ilan sa mga plano ng Panginoon ay makikita natin ang question sa buhay natin. Kasi kalimitan doon ay, sabi nga, yung preparations ng Panginoon, hindi madali. Yung preparations ng Panginoon sa buhay natin ay pwede kang mag-question, lalo tigit kung ikaw ay kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi nga, but God is using hard or harsh events of our lives to shape us, no? Para hubugin ang ating buhay, para lang makarating ka doon sa magandang plano ng Diyos. So maraming trials, maraming failures, maraming mga disappointments na maaaring maranasan ka, no? Maaaring mga persecution sa buhay mo. Pero lahat pala yun ay proseso ng Panginoon sa pagpapatibay ng pananampalataya na meron ka or anumang relasyon na meron ka sa Diyos. He was in prison, but not alone. Nakulong si Jose, pero sa kanyang pagkakakulong, sinugurado ng Panginoon na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Diyos. Ikaw din, kapatid. Every time na nakakaranas ka ng mga mabibigat na mga karanasan ng pagsubok ng buhay mo, lagi mong tandaan na andyan lang ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, nakatunghay sa'yo. Tinitingnan lang niya kung paano ka mag-react sa every situation na dinaranas mo. Tatawagin mo ba siya? Patuloy ka bang maglilingkod? O give up ka? Or itatakwil mo ang Diyos na iyong nakilala? Sabi nga dito, ang mga bagay na nararanasan ng bawat anak ng Diyos ay kaparaanan o pinapayagan ng Diyos para sa ikatatag ng ating buhay spiritual. We may not understand sa sitwasyon na ating pwedeng nararanasan ngayon or maaaring mararanasan sa mga susunod na panahon. But when God puts us through our prison experience, He has honored us. No? Sa mga bagay na nararanasan mo na mabibigat na parang gusto mo nang sumuko, ibig sabihin doon, kung ikaw ay patuloy na magpapakalago sa buhay spiritual mo, nabibigyan natin karangalan ng Panginoon, karangalan ng Diyos. Dahil ipinapakita natin na tunay nga sa Diyos ka lang dumidepende at alam mo, isang araw, ito ay iyong malalagpasan. Kaya mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. Ngayon, ang sabi nga, pag-aralan natin, ano ba ang bagay na yung mga karanasan sa kulungan? Ano ba ang pakahulugan ng tinatawag nating kulungan sa buhay ni Jose o maaaring sa buhay natin? Nakulong ka na ba, kapatid? Nakaranas ka na ba? Na ikaw ay parang nakulong sa apat na sulok ng isang kwarto? Or literal na kulungan? Or nakulong ka sa pagkakautang? Nakulong ka sa depresyon? Nakulong ka sa mabibigat na mga troubles sa buhay? Na para bang hindi mo alam kung paano mo malalagpasan ang bagay na ito. Ang sabi dito, ano ba ang pakahulugan ng prison or kulungan? The prison is a place of oppression. What do we mean by oppression? Ito ay isang bagay na kung saan pinapakita dito yung kapighatian, siphayo. Para bang, pag sinabi natin siphayo, yung parang sobrang bigat na
sitwasyon, naranasan mo na ba yun, kapatid? In a place of oppression, na parang yung kinakrush, dinudurog ang puso mo. Para hindi alam ng mga nakapaligid sa'yo, pero ikaw, alam na alam mo ang nararamdaman mo. Alam na alam mo ang naranasan mo. Na alam mo walang ibang makakatulong sa'yo, kundi ang Diyos lang. Kung ito ay naranasan mo, naging kabahagi mo ang buhay ni Jose. Sabi dito, Joseph, bound in the prison, lost his liberty. Nawala ang kanyang kalayaan and held against his will. Sa literal na pagkakulong ng isang tao, makikita mo na ang dating malaya, ang dating nakakagala, ang dating salamuha, sa kahit sinong gusto niyang makasalamuha, nagagawa niya. Pero once na ikaw ay naparusahan, nakulong, wala kang ibang magagawa. Bubugin ka man sa loob ng kulungan, wala kang kalaban-laban. Kagaya ng ating pagbisita, di ba, sa mga kulungan. Pagpasok mo pa lang doon, mararamdaman mo na napakahirap ng kanilang kalagayan. Sa totoo lang, yung kulungan dito sa ating Tagpuan, malinis pa. Wala kang maaamoy. Pero pumunta ka sa Maynila, doon na sila halos umiihi sa tabi. Talagang naandun yung mga awful na hindi mo maranasan, hindi mo mararamdaman kung ano ba itong napuntahan ko. Na parang ipapaisip sa'yo, ipaparealize sa'yo, bakit ka nga ba napunta sa isang kulungan? So, minsan sa buhay mo, kapag ikaw ay nakakaranas ng mabibigat ng mga pagsubok, naiisip mo tuloy, bakit nga ba nangyari sa akin ito? Iisipin mo ngayon kung saan nagsimula, ano ang mga naging kaparaanan, bakit naranasan mo yung ganong sitwasyon? So, kagaya ni Jose, nawalan siya ng liberty, nawalan siya ng kalayaan, na hindi niya alam kung ano ba ang magiging kahinginan na ng kanyang buhay, no? Sa loob ng kulungan. And it was not the place he dreamed of. Hindi ito ang lugar na kanyang pinangarap sa buhay. Yung mga nakakulong, hindi nila pinangarap yun na isang araw magpunta sila doon sa kulungan. Hindi nila naisip yun na isang araw mahihiwalay sila sa kanilang mga pamilya. But because of that sin, doon sa mga kasalanan na kanilang nagawa, kailangan pagdusahan, kailangan pagbayaran. But si Jose, wala naman siya kasalanan eh. Pero bakit naranasan niya yun? Dahil nakaplano sa Panginoon. Pero never siya nag-question sa Panginoon. Pagkagat bilang tao, bilang nananampalataya sa Diyos, meron pa siyang inisip, marahil sa kaisipan niya, na yung buhay niya, parang wala ng katapusan ang pagsubok. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, lagi siyang may pangako sa atin. At lagi ka lang naka-cling on doon sa mga pangako ng Diyos. Na isang araw makakalaya ka, isang araw malalagpasan mo rin to, isang araw makukuha mo rin yung pangako ko. Pag hindi ka bumigay, hindi ka gumawa ng anumang hakbang against doon sa will ng Panginoon. Sumunod ka lang, kahit ang dami mong kwestiyon, kahit ang dami mong tanong, basta Lord, ikaw pa rin ang aking sinasamba, ikaw pa rin Lord ang aking pinapupurihan sa buhay ko, in spite of anumang mga problemang ito. So it was a place of harshness and sufferings that brought pain.
Of course, walang sino mang napunta sa kulungan na naging masaya. Lahat ay merong mga, sabi nga, pighati, no? Na naramdaman, pain into his life. It was this experience of life that we all fear. Ito ang isang maaaring karanasan sa buhay mo na maaaring katatakutan mo. Hindi ba? Yung mawasak nga lang ang relasyon or mag-away man lang kayo ng magkapatid, mag-asawa, magulang sa anak. Parang ang bigat na, hindi ba? Sa kalooban mo, na hindi mo alam kung paano masolusyonan dahil iba ang character niya, iba ang character mo. Ikaw gusto mo makipagbati, siya ayaw niya makipagbati. So naandun sa'yo yung battle, di ba? Bilang Kristiyano. So napakahirap ito. Kaya wala ka talagang ibang masusulingan kundi ang Panginoon lang. Kasi ang Diyos naman pwedeng kumilos sa buhay niya. Pwedeng tumugon sa panalangin mo. Pero kung paraway may pride, wala kang magagawa. Wala kang magagawa kundi ang magpatuloy na maglingkod sa Panginoon until palagutin ng Panginoon ang puso ng maaaring enemies na tinuturing ka. No? Dahil sa Panginoon, walang imposible. So, ito ay isa sa mga kinakatakutan natin na mangyari sa buhay ng bawat isa na tayo ay makulong sa mga sitwasyon na hindi natin alam kung paano tayo makakalabas. But we must all go. And no one is exempted from trouble. So lahat tayo. Lahat nakakaranas. So walang pwede magsabi dito sa ating kalagitnaan na, kami okay lang ako. Wala kami problema. Wala mabigat na problema. So kung magaan lang ang buhay mo ngayon, magaan lang ang dala mo ngayon, ay marahil alam ng Diyos na hindi mo kakayanin ang mabigat na mga pagsubok sa buhay mo. Kaya diyan ka lang sa magaan until na maranasan mo paunti-unti ang pagbubog sa iyo ng Panginoon. No? So sabi dito, that ang pagkakaiba lamang ng sa buhay natin bilang mga mananampalataya at naniniwala sa Diyos. Every time na tayo parang nasa loob ng kulungan at doon sa mga taga-sanlibutan na nakakaranas ng galuting sitwasyon, ang sa atin lamang, very proud tayo na meron tayong kasama. At yun ay walang iba kundi ang Panginoon na pwedeng mag-push sa atin para sabihin, anak, huwag kang sumuko. Anak, magpatuloy ka lang. Anak, maglingkod ka lang. Anak, magtiwala ka lang sa akin. Pero kalimitan nga, if you have weak faith, mahina ang faith mo, doon ka natatalo. At doon marami na ang sumusubok na itli ng buhay, na magkaroon ng mga taliwas na mga solusyon na gagawin. No? Kagaya ng mga solusyon na ginagawa ng mga taga-sanlibutan. So, ibig sabihin lang, kung tayo ay nasa prison house, normal na makakaranas tayo ng mga kapighatian. Pangalawa is, sabi nito, na kapahayag patungkol sa prison is, the prison is a place of obscurity. What do we mean by obscurity? Obscure means not clear. Hindi malinaw, malabo. Wala ka lang nakikitang, parang, di ba, narinig natin, kalimitan doon sa may mga problema, parang, wala na ako makitang pag-asa. Hindi ko na kaya. Parang, alam mo lang isipin ko, wala akong makitang kaparaanan para ito'y malagpasan ko. Kalimitan yun ang ating narinig sa mga may mga babibigan ng mga problema. So, puro kadiliman ang kanyang nakikita doon sa kanyang nararanasan. Ikaw ba naman, maranasan mo yung ang daming kumakalaban sa'yo, ang daming galit sa'yo, parang lahat kaaway mo sa kapaligiran
Kasi mas makakakilos siya ng malaya sa'yo. Kapag may mga tao pang parang umakampi sa atin, at the end, yung pala ikaaway din pala natin, mga style lang pala sila. Parang gano'n, ginagamit lang pala ng kaaway para lalo ka lang paglayuin or lalo lang magkaroon ng anumang mas mabibigat ng mga kakaharaping problema. So, ang sabi ng Panginoon, basta sa akin ka na lang. Kaya ang sabi nga ng Diyos, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? So, kung nakakaranas ka ng mga kadiliman, kalabuan sa buhay mo, magtiwala ka. Magtiwala ka. Dahil yan ang isa sa ginamit ni Jose, ang trust para sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So nakita natin, he was been sold into slavery by his brother and locked up in prison. Seems that all those dreams have meant nothing. Lahat ng mga gustong mangyari ng kanyang ama, even siya, kasi bata pa lang siya, di ba, nananaginip na siya ng magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Nasabi nga yung mga uhay ng palay ay yuyukot sa kanya. Siya yung nasa gitna na sa interpretation niya, kasi nag-i-interpret siya ng mga dreams, di po ba? Ay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid ay yuyukot sa kanya. Pero mula pa noon, noong time na yon, ay hindi niya naranasan yung magandang plano na yun ng Panginoon. So, ibig sabihin lamang pala, every time na tayo nakakaranas ng, bakit pa pabigat ng pabigat yan? At ito yung problema namin, ito, may sakit lang itong asawa ko, bukas yung anak ko na, sumunod, bakit may kulang na, wala na kami pinansyal, hindi ko na alam kung saan ako huhugot. Ano pa ba, Lord? Minsan, di ba, tinatanong mo ng Panginoon, ano pa ba, Lord, ang kulang? Sige pa, kung ano ang gusto mo. Di ba, parang gusto natin ipakita sa, sige pa, Lord, kung galit ka sa akin, ipakita mo sa akin, sige kung ano na lang. Kalimitan, gano'n Gusto na mag-rebelde sa harapan ng Panginoon. Dahil iniisip nila, galit ang Diyos sa kanila. Hindi nila alam, lahat pa rin ay pinayagan ng Panginoon dahil inihanda ka sa mas malalim na kaparaanan ng relasyon mo sa Diyos. Na ikaw ay pinapatatag lamang. Para pag dumating man yung mabibigat ng mga pagsubok, tatawanan mo na lang siya. Lagi mo na lang, naranasan ko na ito Nalagpasan ko na ito Ngayon pa ba ako iiwan ng Diyos? So sabi rito, so doon sa kanyang mga karanasan, so he dreamed that God would make him something special, but all seemed like God had forgotten all of that. All of them, no? Na mga plano ng Diyos. But surely, Joseph felt alone, deserted, and defeated by trials. Naranasan na rin yun. Si Gideon, nung time na tinawag siya para makipaglaban, naranasan din niyang matakot, di ba? Pero pinalakas siya ng salita ng Panginoon. Pinalakas siya dahil siya alam na pwedeng gamitin ng Panginoon para magapi, no? Para magapi ang kalaban. Ikaw na anak ng Diyos, bakit sa'yo iniatang ang mabigat na pagsubok na yan? Dahil alam ng Panginoon, makakaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Ano bang kahihiyan? Ano bang mga bagay na parang bang hindi mo alam kung paano mo ito malagpasan? Dahil sa kadiliman at hindi mo alam kung ano ang pwedeng solusyon. Ang sabi lang ng Panginoon, trust me. Magtiwala ka lang. Dahil ang Diyos lang ang pwede makakagawa ng solusyon sa lahat ng bagay. Kung hindi mo lang kaya, lumapit ka sa Panginoon. Wala kang ibang pwedeng lapitan na mapagkakatiwalaan ng iyong buhay. Magkwento ka ng karanasan mo sa kapwa mo, pwede ka pang, ay, yun pala, bigyan pala lang pagsubok mo lang, bigyan pala lang, di ba? Minsan napapahamak ka pa.
Pero kapag sa Panginoon mo, ipinagkatiwala ang mga bagay na ito sa karanasan mo sa buhay, makikita mo, kumikilos ang ilalim ang Panginoon. Kumikilos ng tahimik ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga, remember, even great men like Elijah. So, napag-aralan natin ang buhay ni Elijah. Di ba? Nagkaroon siya ng depression. Pero nalagpasan niya yun. Dahil hindi siya bumitaw. May nag-encourage sa kanya. Pinakinggan niya. Hindi siya nagkaroon ng pride. Ayoko na sa Diyos. Ayoko na sa Panginoon. Bakit gano'n ang naranasan ko? Bakit may death threat ako? Diba? May mga bagay na minsan kinakalaban natin. Yung kalooban ng Panginoon. Kinakalaban natin yung kagustuhan ng Panginoon para tayo hubugin. So doon lalo hindi nakakakilos ang Panginoon sa buhay natin. Doon lalo nagkakaroon ng visitation ng Diyos para mai-push ang magandang plano niya sa buhay mo. Kaya nananatili ka na lang sa ganung sitwasyon ng buhay. So napakahalaga kapag may mga nakikita ka na doon sa pagbibigay ng mga pagsubok sa buhay mo at meron na nag-convince, nag-encourage sa'yo, lalo na kung ito ay para sa Panginoon, kailangan mong pakinggan. Dahil mga bagay ito or mga kaparaanan ng Diyos para ikaw ay makabalik, para maalis yung mga pride, maalis yung mga bagay na tinuturo ng kaaway. Panindigan mo yan. Panindigan mo yan. Huwag ka makinig dyan. Panindigan mo yan iyong pride. Yan ang gusto ng kaaway sa atin. Kaya hindi natin natututunan ang leksyon ng buhay, no, ng Panginoon. Kasi nananatili tayo sa pride. Pinaninindigan natin yung bulong ng kaaway. Pero binigyan mo si Jose. Doon niya ipinakita na even doon sa place ng prison house, andun pa rin ang kanyang humility. Na talagang sumunod pa rin siya kahit na ang dami niyang question sa buhay niya. Kung bakit nangyari yun, wala siyang question sa Panginoon, may question siya sa buhay niya. Kung ano ba ang mga bagay at kaparaanan ng Diyos, bakit nararanasan niya ang mga sitwasyong kagaya noon. But never forget the truth that God knows who you are. Huwag mong kalimutan lagi. Ang katotohanan, kilala ka ng Diyos. Alam ng Panginoon ang bilang ng buhok mo. Alam ng Panginoon ang pagdaloy ng dugo mo mula sa tuktok ng iyong ng ugat, ng ulo mo hanggang sa talampakan mo. Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung nagtatampo ka. Alam ng Diyos kung nagagalit ka. Alam ng Diyos kung meron kang duda sa kapangyarihan niya. Alam ng Panginoon ang lahat ng mga bagay nito. Kaya wala tayong pwedeng mag-kubli sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon lagi, every time na gusto niya tayong bubugin, matuto lagi tayong magpakumbaba. Matuto lagi tayong isa-isip, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko para makasundan mo sa kalooban mo? Para malugod ka sa buhay ko. So the hardest part is learning to submit to God. Totoo yun. Yun ang pinakamahirap. Yung magpasakop ka doon sa magandang plano ng Diyos. Iniisip mo kasi, ito yung plano ng Diyos eh. Ito yung kaparanan na gusto kong paglilingkod eh. Pero sabi naman, anak, ganito ang paglilingkod. Hindi lang, ito yun. Tama itong ginagawa kong paglilingkod eh. Tama ito, pinanintigan mo ito. Pero sabi ng Panginoon, anak, hindi yan. Hindi ako nalulunod dyan. Kaya hindi natutupad ang magandang plano ng Panginoon. Kasi may sarili tayong naisipan na binigay ang Panginoon free will para makapag-isip. Na iniisip natin tama ang ginagawa natin, pero hindi sa harapan ng Panginoon. Akala natin yung ginagawa natin paglilingkod nakapagbigay kaluguran sa Diyos, pero ginawa mo lang pala yun sa sarili mong kaparaanan. Ginawa mo lang pala yun para mapaluguran ang sarili mo una. Hindi pala
Diyos. Kaya, doon sa mga proseso na nararanasan natin, humahaba tuloy yung proseso ng Panginoon para sa buhay natin, para makamit na natin yung magandang plano niya. Kaya tuloy naisip natin, ba't ang tagal? Ang tagal ng pangako ng Panginoon sa buhay ko. Paano? Every time na tinuturuan tayo ng Panginoon, every time na gusto tayong bubugin ng Diyos, tayo din mismo ang nagmamatigas sa ating mga puso. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Hindi tayo nagpapasakop. Hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon sa Panginoon para maipakita ng Diyos, ito pala yun. Ito pala yung kaparaanan ng Panginoon para makita ko ang magandang plano niya. Number 3, sabi dito, that the prison is a place of opportunity. The prison is a place of opportunity. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, paano masasabi na oportunidad pa ba yun? Nakulong ka na, oportunidad pa ba? Paano naging opportunity yung mga pagsubok sa buhay mo? Hindi mo na nga alam paano mo malalagpasan, opportunity pa matuturing yun? Napakahirap yata. Paano mo ba malalagpasan ang kahirapan sa buhay? Paano mo ba malalagpasan yung mga pagnilingil na mga pagkakautang ko na hindi ko alam saan nakukuha ng mga pambayad dito? Paano ba malalagpasan yung problema sa tahanan? Mga anak ko galit sa akin or mga asawa ko, hindi kami ayos. Ang mga kapatid ko, parang galit sa akin lahat. Paano ko ba lahat ito malalagpasan? Gusto mo magbago, kapag nagbago ka sasabihin nila, hindi naman totoo yung pagbabago na ginagawa niya. Akunyari lang yan. So lahat ay pinagdududahan ka. Bahal, sabi nga dito, a prison is a place of opportunity. So naging oportunidad kay Jose ang kulungan sa kanyang buhay. No? Sabi niya, isang pagkakataon, isang oportunidad sa buhay niya. Ang sabi niya dito, Joseph was there in the prison house because Potiphar wanted to punish him. Kaya siya nakulong dahil kay Potiphar na gusto siyang parusahan. Sa iniisip ni Potiphar na ginawa niya sa kanyang asawa na hindi naman totoo. Yun ang plano ni Potiphar, ang parusahan siya. But, sabi nito, in reality, he was there in the prison house because God wanted to promote him. Kaya siya naandun sa kulungan dahil may plano ang Diyos na ipopromote ang kanyang buhay. Pero bago ka mag-promote, kailangan maranasan mo muna yung mahihirap sa buhay mo. So bago tayo, masasabi mong matatag ka ng Kristiyano at masasabi mong ang buhay mo ay panglangit na talaga kapag nakaranas ka na ng mabibigat na mga pagsubok na hindi ka sumuko, na ipaglaban mo pa rin ang Panginoon, na sasabihin mo, oportunidad ito ng Panginoon para makilo siya sa buhay ko. Ang gusto lang naman talaga ng Panginoon, iisa lang ang makarating tayo sa langit na bayan. Pero hindi natin mararating yun kung walang testing ng buhay. Hindi tayo makakaranas ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Kung sa mga maliliit lamang na mga testing sa buhay natin, sumusuko na tayo, ilalagay natin ang pride sa puso natin, or magpapakamatigas na tayo sa lahat ng ating mga desisyon, walang magagawang magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Napakahalaga, no? Napakahalaga na suriin lagi natin ang ating puso. Ang
He learns about God's presence. Naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Sa kabila ng naroon siya nakakulong, damang-daman niya na hindi siya iniiwan ng Panginoon. Yung pagpasok pa lamang niya na ibinigay sa kanya ang tiwala ng warden sa kanya, na siya ang magbabantay doon sa mga kasama niya sa kulungan. Paano mo ba makukuha ang tiwala ng isang tao kung walang nakitang mabuti sa'yo? Kahit na magpresenta ka sa isang tao, pwede ako, kung wala siya nakikita sa'yo, tiwala, hindi ka pagkakatiwalaan. Pero kapag nakita ng isang tao ang iyong personalidad, wala ka bang sasabihin, kahit una ka pa lang nakausap ng tao ito, mararamdaman na ng isang tao kung ikaw ay katiwa-tiwala. Kagaya ng buhay ni Jose. No? So he learned in that place the presence of God, that God provides. Na-provide ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa Kanya. God's purpose and God's power, kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ba, kapatid, nung time na para bang napakahirap ng naranasan mo sa buhay mo, naramdaman mo ba yung kapangyarihan ng Diyos? Nakita mo ba yung kung paano kumilos ang Panginoon para ka ma-comfort, bigyan ng kapayapaan, or maramdaman mo na salamat kahit kailan hindi ko naramdaman na iniwan ako ng Panginoon. Kung gayon ang naramdaman mo, ibig sabihin lamang, hindi ka bumitaw sa Diyos. Nananiwala ka sa Kanya na even doon sa panahon ng kadiliman ng buhay mo, alam mo kasama mo siya. Kaya, ang sabi nga lagi, ang Panginoon sa Kanya, walang imposible na maaaring gagawin niya. Ang gusto niyang mangyaring plano sa buhay mo, kung ikaw mismo hindi ka bibitaw at mananatili ka lang sa Panginoon. Ang sabi nga dito, kagaya ng buhay ni Daniel. Si Daniel, hindi niya malalaman na talagang sinamahan siya or kasama niya ang Diyos sa buhay niya kung hindi siya inihulog doon sa kuweba sa gitna ng mga leon. At doon na napatunayan, totoo talaga ang Diyos. Hindi ba literal na mga leon ang naranasan mo sa buhay? Lahat ng mga nakapaligid sa'yo, ginagawa ka ng mga chismis, ginagawa ka ng mga kung ano-anong mga balita na hindi totoo, kung ano-anong mga inaakusa sa'yo, ginawa mo ito, makasalanan ka, o ano pa mang mga bagay na maaaring sabihin sa'yo, ayan, wala yung asawa niya nasa abroad, kaya lagi paghapon, wala dito yan, ako, marami ng lalaki yan. Yung mga ganon. Ang dami mga question sa kaisipan ng mga nakapaligid sa'yo. Pag lumabas ka lang ng bahay, may question na sila agad. Kaya napakahirap kung malayo ka sa asawa mo, hindi ba? Napakahirap kapag may mga problema at pagsubok na nararanasan. Kaya talagang sabi na dito, mapapatunayan mo lang ang buhay mo kung talagang kasama mo ang Diyos. Kapag nakikita mo na kahit anong sabihin nila, iniisip mo lagi, Lord, alam ko, mas kilala mo ako kaysa sa kanila. Wala akong dapat patunayan sa kanila. Wala akong dapat ipagpaliwanag sa kanila. Dahil kilala mo ako, Panginoon. Ang daming mga karanasan sa Biblia, kagaya ng tatlong Hebreo, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Nung sila itinapon doon sa gitna ng apoy, hindi nila napatunayan na kaya silang i-preserve ang buhay nila kung hindi sila pumayag, no?
na magpatapon doon. Dahil sa kanilang pananampalataya, inalis nila ang takot nila. Although bilang tao, naramdaman nila yung takot. Pero mas na-overcome ng faith nila ang takot na naramdaman nila. Sa buhay natin, kapag tayo ay nakakaranas, di ba, yung mga may mga sakit ng anak, sakit ng magulang, nararanasan natin sa loob ng tahanan. Di ba, nakakaranas ka ng takot, pangamba, lalo na kung gabi doon na dumadating yung mga problema, mga sakit, na halos walang sasakyan dumadaan, pero kailangan mong dalhin sa ospital. Hindi mo alam kung ilang beses ka nang napupunta sa CR, na ikaw pang parang ikaw pa yung may sakit, hindi mo alam. Di ba? Naramdaman mo ba yun? Hindi mo alam kung uupo ka ba o ano, hindi mo alam, sumasaktan balakang mo, o tuhod mo, o puson mo. Nanginginig ka na. Parang ikaw pa yung mauuna doon sa may sakit. Hindi mo alam kung paano mo. Ay, si Pastor. Pag nararanasan niya na yung, di ba, may nakain siya na hindi ayos, hindi angkop doon sa kanyang katawan. Eh kung saan yung madaling araw, doon yung naandun sa bawal. Pati ikaw, naku, hindi ko na alam anong gagawin ko. Although, nagpupuri ka sa Panginoon, iniisip ko, paano ko magbubuhat si Pastor? Parang gano'n, ay sakit, parang gano'n, mapunta doon, buti na, hindi ko kasi atiin, mga gano'n. Pero lahat ng yun, kailangan lang talaga, huwag na huwag kang padadaig sa takot mo. Uunahin mo talaga na, Panginoon, ikaw lang may kakayanan. Ikaw lang ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Ikaw ang may-ari ng buhay. No? Ikaw ang may-ari ng buhay. Kaya, ang Panginoon na talaga ang pwede mong pagtiwalaan. Matibay na buog ng iyong buhay sa oras ng mga kabagabagan. No? So, hindi mo malalaman na kaya ka palang isalba ng Panginoon. Unless ang faith mo ay pagaganahin mo talaga na andun ang Diyos. So, even disciples never know that Jesus could steal the storm until found themselves in the midst of it. Kaya yung mga disipulo, hindi nila maisip na kaya, o nga pala, dito nga pala si Jesus, kaya nga pala niyang i-calm ang karagatan. Minsan, di ba, pag dumadating na nga doon sa punto na ito na yung problema, ito na yung mga nararanasan mo, nakalimutan mo na mag-pray, nakalimutan mo nang lumuhod o tumawag sa Panginoon, ang naisip mo na agad, ay makapunta mo lang ito, maraming ko pa rin, saan ba ako makakautang? Paano magagawin ko? Ano bang pwede kong gawin? Hindi ko alam. Nakalimutan mo pala, meron nga pala isang Diyos. Pero sabi ng Panginoon, pray! 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 Because prayer is powerful. And prayer can move mountains. Magagawa lamang yun ng mga mananampalataya na mahilig mag-pray. Pero kung hindi na mahilig mag-pray, wala kang masyado makikita doon na parang faith, no? Para tawagin ang Panginoon. Pinakahuli na lang sa listahan mo ang Diyos. Kapag nakita mo na, wala nang pag-asa. Kay Lord na lang. Pero dapat, laging una sa listahan natin ang Panginoon. No? So, even the multitudes, kahit yung mga tao na ilalabas doon sa Ehipto, hindi nila malalaman na kaya silang padaanin ng Panginoon sa gitna ng karagatan, sa gitna ng tuyong karagatan. Kung wala yung faith na meron sila, no? Kung hindi sila natiwala sa Panginoon. So, napakahalaga. The fact is, when we learn more about God in prison of life,
pinapakita ng Diyos talagang ang Panginoon kailanman hindi natuturo. Andiyan lang siya eh. Na-pray ba yung, di ba yung may takot ka? Na-ipag-pray yung, Lord, happy po naman ako. Parang hindi mo kaya, walang bagay na, yung feeling mo talaga na andyan lang siya. Iniisip mo talaga na, ikaw na lang, Lord, ang happy ko, wala nang iba. And that's your faith. Faith yun. No? Na wala kang ibang pwedeng takbuhan, kundi ang Panginoon lang. At sabi nga dito, if we really understood the fact, prisons are opportunities. No? Kung talagang maiintindihan mo ang katotohanan patungkol sa plano ng Diyos, masasabi mo na ang mga pagsubok pala opportunities ng buhay natin. No? Para makakilos ang Panginoon. Kasi doon pa lang tayo minsan, lalo na kung ang buhay natin ay sunod-sunod yung mga pagpapala, sunod-sunod yung mga walang problema, sunod-sunod yung mga magandang karanasan sa buhay, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Kaya doon sa prison house na pinapayagan ng Panginoon sa atin, para lang pala makabalik tayo ulit. Para pala, ay minsan pala nakalimutan ko ang Panginoon. Kasi parang na-indulge ka doon sa magandang buhay na pinayagan ng Diyos sa iyo. Pero ang gusto ng Panginoon, anumang sitwasyon, nasa maayos at mabuting sitwasyon ka man ng buhay, laging una pa rin ang Panginoon. And number 4, sabi dito, that prison is a place of obedience. Nakakulong man ang iyong kaisipan, may problema man ikaw na dinaranas, meron ka mang kaisipan na parang question sa'yo, ikinulong man ng kaaway ang iyong puso, ang hinahanap pa rin dito ng Panginoon is obedient heart. Pagsunod ayon sa ating mga napapakinggan na salita ng Diyos. So, even he is in the prison, he remained faithful. For him, para kay Jose, inisip niya na lang that this is another place of service for God. Ibig sabihin, saan ka man dalhin ng Panginoon, inangat ng Panginoon ang buhay mo, another place of service for God, opportunity for God, para paglingkuran mo siya. Bumaba ka ng konti ang buhay mo, may natanggal man sa mga ilang bahagi sa buhay mo, another place of service for God, opportunity pa rin para sa Panginoon. Ibig sabihin lamang, binago ka ng Panginoon, inalaw mang baguhin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo. Ang relasyon mo sa Panginoon, dapat hindi nabago. Hindi kayo nagalit, nag-question, or ano pa man. Ikaw pa rin ito kung paano ka nakakilala sa Panginoon at nakita ng Diyos ng katapatan, na nakitaan ng Diyos sa paglilingkod na may tunay na pagsunod. Hindi ka nabago doon. Doon ka kinatuguran ng Panginoon. Nung time na nakilala mo ang Panginoon, nalugod siya sa iyo sa ginagawa mong paglilingkod. Masipag na masipag ka. Pero kung dumating na may mga pagsubok, parang naglaylo ako. Parang ayoko muna. So ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, ang sitwasyon binabago ng Diyos para patunayan kung totoo ba ang paglilingkod na ginagawa mo.
na naglagay sa akin dito kahit wala akong kasalanan. Hindi ko kailangan magkaroon ng anumang mga question sa Panginoon, kundi ang lagi kong hahanapin. Anuman ang kalagayan ng buhay ko, alam ng Diyos ang sitwasyon ko. Kaya maglilingkod lang ako sa Kanya. No matter what, maglilingkod ako. Ang pagsunod na sinasabi ay napakahalaga sa isang nananampalataya, naglilingkod at tinawag ng Panginoon para sa kaharian ng langit. So he was a man of integrity. We can either honor God by a life of obedience in spite of difficulty, or dishonor Him by allowing trials to hinder our service. Kailan ka lang ba maglilingkod kapag okay lang ang buhay mo, kapag masaya ka lang, kapag walang problema, walang parang discomfort? Kung okay lang ako sa kapaligiran ko, okay lang sa mga relasyon ko, maglilingkod ako. Pero once na inalaw ng kaaway na, tingnan ko nga kung totoo yung love mo sa akin. Tingnan ko nga kung totoong mahal mo ako. Medyo may gagalawin lang ako dito, anak, sa ibang bahagi ng iyong paglilingkod, sa ibang bahagi ng iyong mga karelasyon sa buhay spiritual mo. Kung totoo pang paglilingkuran mo. Pero pag dumating na doon sa puntong yon at na-test ng Panginoon ang puso mo, kailangan pa pala may mahubog sa puso ko. Hindi pa pala totoo ang paglilingkod ko. Pero si Jose, tested na ng Panginoon. Never siyang nagdalawang isip para gumanti sa mga taong nakasakit sa kanya. Patuloy siya na nagtiwala lamang sa Panginoon. So hindi siya nagkaroon ng anumang mga tinatawag na dishonoring God. Hindi niya hinayaang mapalungkot niya or mabigyan niya ng kalugbayan ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na kahit ayaw niya sa kalooban niya, ang gusto niya pa rin makasunod sa kalooban ng Panginoon. So sabi niya dito, there is no such thing in life as coincidence. Ano ba yung coincidence? Walang nagkataon lang. Bakit ka nandito ngayon? Hindi nagkataon lang. Bakit ka niligtas ng Diyos? Hindi nagkataon lang. Lahat nakaplano sa Panginoon. So walang nagkataon lang na pangyayari sa buhay natin. Bakit ka nakapag-asawa ng maaga? Hindi nagkataon lang. Lahat yun, sariling desisyon. No? Lahat ng mga bagay sa buhay natin ay inalaw ng Panginoon para mangyari. Kung ito man ay masakit, kung ito man ay may pagsubok, may pagtuturo ang Panginoon para matutunan ang leksyon ng buhay. So there is no such things in life as coincidence. Submission means that we serve Him faithfully regardless of the reason. Submission, napakahalaga na nakasubmit tayo sa Panginoon. No? Yung submission natin. Okay. Yung submission natin sa Panginoon, napakahalaga po yun. Pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, napakahalaga po yun. Dahil doon nagpapasimula ang Panginoon para kaluburan Kanya. Para kaluburan Kanya. So nothing can happen in life unless God allows. Lahat ng nangyari sa buhay natin, inalaw ng Panginoon. To shape us, to mold us, at para lalong tumatak. Go ka lang
Maglingkod ka lang. Huwag mong ipapakita sa Diyos na nagtatago ka sa Kanya. Lalo lang hindi ka maaalalayan ng Panginoon. Lalo lang hindi ka makikita ng Diyos. Kasi ang gusto lang talaga ng Panginoon sa atin. Doon sa mga pagsubok na yon, huwag kang lumayo, lalo kang lumapit. Lalo kang maglingkod. Doon mo napapaluburan ng Panginoon. Doon sa sitwasyon na parang napakahirap gawin, pero ginagawa mo para sa Diyos, doon nalulugod ang Panginoon. Doon sa napakahirap ibigay ang para sa Diyos, pero ibinibigay mo ang para sa Panginoon, doon nalulugod ang Panginoon sa'yo. Doon sa napakahirap yung oras para ibigay sa Panginoon, pero gumagawa ka ng paraan dahil mahal mo ang Panginoon, gagawin mo ang oras na ito para sa Diyos. Doon ka kaluluguran ng Panginoon. Doon sa sitwasyon na ang daming pumipigil sa'yo, ang daming against sa'yo para maglingkod sa Panginoon, pero gumagawa ka ng paraan dahil mahal mo ang Panginoon, doon nalulugod ang Diyos sa'yo. Doon sa wala ka na halos pamasahe, wala ka na halos pang gastos, pero mahal mo ang Panginoon, pang gasolina mo na lang or pamasahe na lang, makapunta ka lang sa church. Doon lalong nalulugod ang Diyos sa'yo. And that is a part of your life. The word obedience. Doon sa sobrang busy mo, may schedule ka sa araw na ito, pero gagawin mo ng paraan dahil mahal mo ang Panginoon. Doon ka kinaliguran ng Panginoon. Doon sa tayo na binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng bagay na task ng boss mo sa araw na ito, na dapat mo matapos sa araw na ito, pero inuna mo pa rin ang Panginoon, doon ka kinaluluguran ng Diyos. Doon sa time na ang dami mong labahin, ang dami mong plansyahin, ang dami mong gagawin sa bahay, dahil ito lang yung oras na uwi mo, ito lang yung oras na dapat mong gawin para sa inyong pamilya. Pero inuna mo ang Panginoon, doon ka kaluluguran ng Diyos. Yun lang, ganun lang naman napakasimple mo na pwedeng gawin para makaluguran natin ang Panginoon. Pero minsan napakahirap gawin sa bawat mananampalataya. Bakit? Because of faith. Na hindi kayang maipaglaban ng Panginoon pagdating sa araw para sa Kanya. Kaya marami bumabagsak doon. Yung maibigay ang para sa Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magtaka kung bakit nga ba ang buhay natin hanggang ngayon, yung plan ng Diyos, ay hanggang ngayon di pa rin natin nakukuha na magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kasi tayo rin mismo, tayo ang gumagawa ng paraan para ma-delay ang plano ng Panginoon sa atin. Pero kung dire-diretso ka lang, tuloy-tuloy ka lang, sinasabi mo lahat ng mga emosyon, pakiramdam, basta kay Lord, okay lang ako. Nasasabi mo lahat yun, si Lord ang priority ng buhay ko. Mapapabilis ang magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. At sabi nga dito, so walang bagay na maaaring mangyari sa buhay mo na hindi i-allow ng Panginoon. So, either serve Him in faithfulness or deny His work through rebelling. So, medyo mabigat na yun, no? Kung sa bawat nangyayari pa sa buhay mo, ang gagawin mo ba ay lalo kang maglilingkod faithfully or magre-rebelde? Medyo mabigat na yun, diba? Yung parang, hindi ko talaga Lord kaya ikaw maglingkuran kasi nagtatampo talaga ako sa iyo.
Sa kanya lang, Lord, pag okay na ako. Sa kanya lang, Lord, pag ayos ang puso ko. Hindi maayos ang puso mo hanggat hindi mo yan ipaparepair sa Panginoon. Hindi naman naayusin ni Lord yung puso mo eh. Hanggat hindi mo yan sinasabi, Lord, sumusuko na ako. Kasi hindi naman siya nagdidesisyon sa sarili niya kung ikaw mismo ay ayaw mo. Kaya nga may free will tayo. May freedom. Hindi kagaya ng diablo na kaaway. Papasok at papasok sa puso mo yan. Papakialaman ang mga plano ng Diyos sa'yo. Papasok at papasok na walang galang yan. Para sirain ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero ang Panginoon, gentle. Hindi niya gagawin, hindi kanya babaguhin, hindi kanya yung gusto niya mangyari sa buhay niya, hindi mangyayari kung hindi mo i-allow ang Panginoon. Halimbawa, napakatagal mo ng Kristiyano, pero ang character mo, ikaw pa rin ito. Ito pa rin yung dati mong character. Pero Kristiyano ka lang matagal. Kaya marami nagsasabi, Kristiyano ba yun? 20 anos sa pagiging Kristiyano, ganun pa rin ang ugali. Kasi hindi niya sinusuko sa Diyos. Hindi niya sinasabi, Lord, suko na ako, ayaw ko ng pride, ayaw ko na lang ganito, ayaw ko na makasarili, ayaw ko na madamot, ayaw ko na kulimot. Hindi naman sinusuko eh. Kaya kahit naglilingkod ka sa Panginoon, ikaw pa rin yun. Hindi pa pakialaman ng Diyos yung character mo na yun. Kasi hindi mo sinusuko eh. Nasa sa atin. Lahat ang susi ay nasa atin. Kaya kung gusto mo mabago ang buhay mo, baguhin mo ang character mo. Baguhin mo ang anumang bagay na hindi ayon sa harapan ng Panginoon. Lahat, no? Lahat ay magsisimula sa desisyon natin. Sa desisyon natin. Kung gusto mong matupad na mabilis ang plano ng Diyos sa buhay mo, bakit na hindi ka pa nahihinging sorry or repentance sa Panginoon? Kasi yung kasalanan na yun, yung mga nagiging hadlang minsan sa buhay natin para yung magandang plano ng Diyos hindi matupad. Kagaya dito sa buhay ni Jose. Obedience is very important. Napakahalaga. And the last, that prison is a place of overcoming. Ito na yung halos ma-overcome mo na. Nakikita mo na, natatanaw mo na dahil nagtiwala ka sa Diyos. Na unti-unti, nakita mong pagkilos ng Panginoon na totoo pala pag nagtiwala ka sa Panginoon. Totoo pala kapag sinuko mo ang buhay ko sa Panginoon, kapag mula nung nag-repent ako, mula nung sinabi ko kay Lord, yung aking character na baguhin niya, parang ang gaan-gaan na ng buhay ko. Lahat nangingitian ko na, lahat nayayakap ko na, lahat parang wala na akong go against sa kanila, wala na akong anumang bagay na nararamdaman ko, love na lang kasi sinuko mo na kayo. Ang lahat ng pride mo. So, nalugod na ang Panginoon sa'yo. Yun ang hinahanap na lagi ng Diyos sa atin. Kaya kahit anong pray mo, hingi mo sa Panginoon, hingi dito, hingi doon. Lord, dito, ganyan. Pero sarili mo pala, hindi mo pala nakukonsulta sarili mo. Ang dami palang basura doon. Kaya hindi malinaw. Hindi malinaw yung plano ng Diyos sa'yo. Feeling mo lang ayos ka. Feeling mo lang okay ka. Kasi kumakain ka naman. Nagpo-provide naman si Lord. Naglilingkod ka naman. Feeling mo lang okay ka sa harapan ng Panginoon. Pero sa kaloob-looban, nung in-x-ray ng Panginoon, ang iyong personalidad, ang dami palang basura. Kaya pala, yung mga basura na yun, naging hadlang sa buhay mo. Para hindi matupad ang napakagandang plano ng Panginoon. Para ka ma-promote. Para tumaas ang antas ng faith mo.
natin ang ating mga puso. Joseph remained in prison for almost 2 years. 2 taon nakakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero lahat ng mga bagay na yung nalagpasan niya, na-overcome niya. Diba sabi nga, minsan sa buhay natin, kapag alam natin na ang isang bagay na nararanasan natin o nangyayari sa buhay natin at hindi na mababago, hindi ka naman magiging masaya hanggang hindi mo i-accept. So, acceptance is very important. Mga bagay na pinayagan ng Panginoon, kailangan matutunan mo lang i-accept sa buhay mo. Nawala ka ng mahal sa buhay, i-accept mo. Nawala ka ng isang bahagi ng katawan mo, you have to accept it. Lahat yun hinalaw ng Panginoon for a purpose. Acceptance is very important para maka-move on ka. Kasi kung lagi ka na lang babalik, kung lagi mo lang sisisihin itong bagay na to, kaya ako naging ganito kasi ganyan kaya ganun never kang makaka-move on. Never mo makikita ang sarili mo na lumalago. Kasi binabalik mo lagi yung sisi, binabalik mo lagi yung mga bagay na mga pangit sa buhay mo. Pero sabi nga sa Panginoon, ang mahalaga ang ngayon at ang darating na panahon. Iwan mo na yung nakaraan sa buhay mo. Tapos na kay Lord John. Kung nahingi mo ng tawad, okay na. Nilive na ni Lord John. Huwag po nang balikan. Anino na lamang yun ang buhay mo. Kung lahat ng yun ay na-deal na sa Panginoon, si Lord na ang nag-heal ng puso mo doon. Huwag mo nang balikan yun. Sabi nga, kung ang anino, nakatayo ka sa isang matingkad na araw at may anino ka dyan, kahit sagasaan pa ng pison yan, hindi ka masasagasaan. Kasi anino na lang yun. Wala na siyang kapangyarihan para saktan ka ng anino ng nakaraan. It's a time for overcoming. Overcoming. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo makatagpos. Malagpasan ang anumang mga pagsubok sa buhay natin. Lahat ng mga bagay na ito, mararanasan mo. Pero kung malagpasan mo ito, pag may dumating pa man ng mga pagsubok, naniniwala ko, patuloy mong malalagpasan. Kasi pinatatag ka na ng Panginoon. So, God used him greatly. At si Jose ang ginamit ng Panginoon para makalaya ang buong Ehipto, para mapagpala ang buong Ehipto. So sabi na dito, it is a place of overcoming. The day came when he was delivered from prison. For 2 years, na siya'y nakulong. And less than an hour sa buhay niya. Nag-interpret lang siya. Nung time lang na yun, minuto lang yun halos. Nung pinatawag siya ni Pharaoh, para i-interpret yung kanyang dream, panaginip ni Pharaoh. Matapos yun, nagtiwala na si Pharaoh kay Jose. For 2 years na siya nag-suffer sa loob ng kulungan. And less than an hour na ginawa niya sa harapan ni Pharaoh, naranasan na niya ang freedom.
plano ng Diyos sa buhay niya. Diba tayo kapag may mga preparations, ilang linggo, ilang buwan, preparations, kung kasal na lang, isang taon, preparations para sa kasal, pero for an hour lamang ang gagawin yun. Kasi alam natin, sa time na yon na mag-perform ka, sa time na yun na gagawin mo, gusto mo best. So yun ang hinahanap. Yun ang right timing ni God. That time, oras na para maranasan ni Jose ang pagpapala na plano ng Diyos. Na siya ay ma-promote. For less than an hour, na itaas ang antas ng estado ng buhay ni Jose. Enough na yung 2 years, sabi ng Panginoon. Enough na. Okay na, napatunayan ko na, Jose, ang buhay mo. Na kahit doon sa pinakamahirap na sitwasyon, ang pagkakakulong, doon ko napatunayan na hindi ka give up. Doon ko napatunayan na you remain faithful in me. Oras na para anihin mo ang magandang plano ko sa iyo. Pwede naman sabihin, sana pala ito pala, nagnananginin na si Pharaoh no? Pero hindi yun Hindi yun ang right timing ni Lord Sana naman pala yung nakawala na yung dalawang na-interpret din niya yung panaginip, di ba? Na nangako sa kanya na, pag ako nakalaya dito, kasi yung interpretasyon ni Jose, di ba? Pag ako nakalaya dito, sasabihin ko agad kay Pharaoh na ikaw ay nagkakaroon ng ganito. Nag-i-interpret ka ng mga panaginip. Pero, pinayagan pa rin ni Lord na mawala sa kaisipan niya. Naalala lang niya na nanaginip na si Pharaoh. So, ang ibig sabihin lamang dito, lahat ng bagay sa buhay natin, always on the right time, mangyayari sa plano ng Diyos. Minsan iniisip natin, delayed na ang katugunan ng Diyos, pero sa Panginoon, hindi pa. Alam ng Diyos ang right timing ng buhay mo. Alam ng Panginoon. Kung may mga reklamo ka pa rin sa buhay mo, hindi ka mahumog. Hindi ba totoo na mahal mo ang Panginoon? Dami pang reklamo Ang taas ng bilihin ngayon. Ang dami yung... Huwag ka na magreklamo. Accept it. Kasi buhay yan Nakikita ka pa doon sa mag-aklas tayo. Taas naman ng gasolina. Huwag na, Kristiyano ka na. Accept it. Sumunod ka lang. Tumaas mo ng antas. Tumaas mo ng mga bilihin. Tutulungan ka ng Panginoon para makadinig ka pa ng mga bibilhin mo. Ipoprovide pa rin ni Lord yun. Huwag ka na magreklamo. Kasi every time na nagreklamo tayo, doon tayo nakikitaan ng Panginoon. Hindi pa natisiwala sa amin ang batang ito. Sunod ka lang. Kahit pataasin pa lahat ng mga bilihin dyan, si Lord ang magtataas ng antas ng buhay mo para mabili mo pa rin lahat yun. Hindi mo kailangan magreklamo. Kasi doon nakikita yung pride natin, yung gamit natin sa mundo. Ang sabi lang, obedience, we have to overcome everything para sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Wala na kaming pera. Si Lord magpo-provide. Manalangin ka. Manalangin na tagal-tagal pa ng katugon. Basta manalangin ka, sabi ni Lord, nagagawin siya. Nagagawin din siyang tao. Lahat nakasubject sa Panginoon. Panalangin mo lang yung relasyon mo sa Panginoon. Magtiwala ka lang. Subok ko na ang Panginoon. Subok mo na ang Diyos. Ngayon ka pa ba magtulong ka sa Kanya? Napakahalaga. And halos sa panghuli, sabi na nito,
what we need to understand is that God used trials for Joseph's experience to prepare him for the place of service of God's plan out for him. Lahat ng iyon is preparation. Lahat ng mga bagay na ito ay ang Diyos pa rin ang may magandang plano na kailangan ay matupad sa buhay natin. So what are you doing in that prison? Ano ang ginagawa mo ngayon sa kulungan na nakakulong ka sa mga oras na ito? Yung inilalagay ka sa kulungan, apat na sulok ng kulungan sa iyong kaisipan, sa iyong puso, ano bang ginagawa mo ngayon? Nagtitiwala ka ba? Inaalam mo ba na ang Panginoon ay may kakayanan makakilos sa buhay mo? O doon ka nakafocus sa kulungan na meron ka ngayon? Kaya hindi ka makapagpuri, kaya hindi ka makasamba, hindi mo maibigay ang karampatang pagsamba sa Diyos. Dahil ang problema mo, ang kulungan mo, doon ka nakafocus. So what are you doing? Are you rebelling against Him or submitting to Him? God has you there for one reason. Ibig sabihin, kung bakit ka naandyan ngayon sa sitwasyon na yan, sa kulungan na yan, He is using that prison as a tool for a future promotion. Sunod ka lang. One day, hindi ka lang tagalitis ng church. One day, makikita mo, isa ka na rin sa may magandang mga bagay na maranasan mo sa buhay dahil sa iyong katapatan. Kami nagagala kami kay Ate Ina. 16 years old pa lang yun, dalagaan namin dito. Dala-dala ng nanay niya. Kasi nag-aaral sa bundok doon sa may Santa Cruz noon. Nahihirapan dahil ang layo na nilalakad daw. So dala-dala ng nanay niya dito sa araw, dala-dala ni Sister Erlina. Sister Luz, kunin mo na lang si Erlina. Sabi gano'n. Sabi ko, bakit po? Nag-aaral doon walang makain kasi ang layo, nasa gitnang bukid sila. Ganyan, nandun sa kapatid niya. Kawawa naman. Sabi niya. So, kinuha ko. So, pagkakuha ko, sabi ko, basta dito, sabi ko gano'n, ang ayaw na ayaw ko, yung sinungaling, ayaw na ayaw ko, yung nangukuha, ayaw na ayaw ko, ng ganito, ganyan. Sinabi ko lahat sa kanya. Basta sumunod ka lang, magtitis ka sa Panginoon. So, nakita naman ang puso ni Ate na laging napapagalitan pag medyo nagsusugit na yung mukha. Sasabi ni Pastor, galit ka na naman. Ganun si Pastor. So, natulungan na siya doon na hanggang sa kahit pinapagalitan niya ni Pastor, nakangiti pa rin yun. Kasi doon siya hinubog ni Pastor. So, halos 16 years old, tapos 30 years old, nakita namin yung malaking transformation niya dahil sa pagsunod niya. Mula noon, tagalinis na siya ng church, lahat, no? Talagang nakita namin na nagpahubog siya. So ngayon, mamaya, alis na siya, papunta na ng New Zealand. Sabi ko nga kayo, bago pa yun. Nung may mabigat na testing pa rin sa buhay niya. So pinatest siya. Kailangan ng, di ba, medical. Yung kanyang atay, sabi, may cancer. So, sabi, halos dilaw na masyado. Atay, ganito, ganyan. So, ano-anong testing ang pinatest sa kanya. So, sabi, baka ito ang hindi magiging dahilan para hindi ka makaalis.
Kasi hindi pwede doon na may mga ganito, may ganyan, no? So, iyak siya ng iyak. Sabi ko, bakit hindi tayo manalangin? So, Diyos walang imposible. Ngayon, kung talagang hindi ka papayagan ng Panginoon na makaalis, sabi ko gano'n sa kanya, dahil dyan sa sakit na yan, ay, it's okay. Ibig sabihin, makinig ka pa rin ng church. Sabi ko gano'n sa kanya. Ay, oo, Ate Luz, sabi niya gano'n. So, sabi ko, pray kami ng pray. So, sabi ko, huwag ka lang magkwento kahit ano, kasi ang dealings natin ay sa Panginoon. Alam niyo kapag may mga battles kayo, huwag mo nang kwento ng problema mo. Kay Lord ka lang muna. Para makakilos ng malaya ang Panginoon. Kaya minsan hindi nakakakilos ang Diyos, dahil istiwala mo lang problema mo eh. Bago pa makakilos ang Panginoon na. So kapag may dealings ka sa Panginoon mo muna, luhod mo muna sa Kanya lahat. So ang dami na, halos nakakulang 20,000 lang nagasos niya, pabalik-balik. Scan, o ano pa man, mabibigat ng mga ano, sa Makati, sa ganyan, lahat. Basta lagi ko sinasabi sa kanya, alam mo, kapag will ni Lord na ikaw ay paalisin, papayagan ka ng Panginoon. Sabi ko, huwag ka lang manlumo, huwag kang magtanong sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ginawa mong paglilingkod. Dinabawalan na siya ng mga doktor. Pag dumating yung asawa mo, bawal muna yung contact. Pag dumating at kung anong trabaho mo, hindi ka na muna pwede magtrabaho, ganyan. So, lahat yun. So, sabi ko sa kanya, basta sa Panginoon pa rin tayo. Report lang ng doktor yan. Sabi ko gano'n sa kanya, Panginoon pa rin ang great healer. Panginoon pa ba, bababayaan ka? Sabi ko gano'n sa kanya. Hanggang sa dalating sa madaling salita, yung ulit-ulit test niya. Alam niyo ba, nung sa Makati na siya, pinaulit-ulit lahat. Ang sabi nung doktor sa Makati, okay lang pala. Hindi tama yung pagkakaala ng scan sa'yo, ganito, ganyan. At saka, itong sakit mo, hindi naman kalala. Naiyak kami. Hindi ganito kalala, na ayaw dito sa unang report, na ito na lang daw, ganito na lang daw yung namatay niya. Hindi ganun kalala. So, hindi rin ito nakakahawa, sabi ng doktor. So, lahat binaligtad. Ang galing ni Lord. Lahat binaligtad. Yung unang report ng kaaway, pinatakot lang siya. So, tinitingnan yung faith niya. So, hindi naman dito nabalita, diba? Kasi, sabi ko, dilin mo yun. Dilin natin yung kay Lord. So, lahat ng mga bagay kayang gawin ng Panginoon. Mga imposibleng bagay. Pwede mo bang magdudahan na Diyos? Ay, bakit nagkamali lang yung doon? Bakit? Ito na yung result eh. Huwag mo lang magdudahan kung ito na yung result na binigay sa ng Panginoon. Ibig sabihin, naghimala ang Diyos. Diba? Kaya minsan, sa buhay natin, gusto pang kumilos ng Diyos. Kapag nagkakaroon ng mga himala, magandang bagay yung ginawa ng Panginoon, parang nagdududa pa tayo. Totoo ba yun? Totoo kaya ito? Nagdududa pa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Basta magtiwala ka. Automatic nung time na yun. Tamang-tama papalating na ang kanyang asawa. Na-approve na siya. Yung bilis. Ibig sabihin, will ng Panginoon, nakita ng Diyos ang kanyang puso. Ang kanyang paglilingkod. Dahil sa Diyos, walang imposible. Amen. Kaya ngayon, mamaya, aalis na siya. Kahapon si Eno, hindi sila magkasabay. Sabi ko, pwede mo kasi nabay si Ina. Wala na kung ano eh. Kasi late na nga siya nakuhanan ng ticket. Dahil diba, dahil natin sa mga test ng kanyang So, it's okay. Dahil susunod na lang siya. So, sa Panginoon, yung desire ng puso, matutupad sa buhay mo. Kasi tinanong ko siya, desire mo ba talaga na makapunta doon? Ate Luz, sa akin desire ko po, gusto ko talaga. Pero, in-accept ko na rin po sa sarili ko kung ayaw naman talaga ni Lord, okay na lang din po sa akin. So, ang desire ng puso mo, kapag nalugod ang Panginoon sa iyong mangyayari lahat. Amen? So, sabi ng conclusion,
is the purpose of God, we find ourselves just trust Him to have His way in us. Huwag kang mag-rebelde, huwag kang mag-galit, huwag kang magtanong, huwag kang anumang bagay. Laban sa Diyos. Laban sa Panginoon. Walang mangyayari sa'yo. Hindi ka mananalo sa Diyos. Hindi. Magtiwala ka lang in times of troubles.